Hi, Miss Rachel. Ayun, my question is, can you recall yung moment, or siguro, just kahit isa lang na you felt insecure, just like Mahika, or kung ano man yung pinagdadaanan mo na you feel like you were at the lowest point in your life? Magbibigay na lang po ako ng isa sa maraming pagkakataon na naramdaman ko na ako si Mahika. Siguro po nung nag-migrate kami sa ibang bansa, isa din po yun sa mga moments na yun. Kasi, syempre, iba po yung lahi ko, nag-a-adjust pa po ako sa culture and stuff like that. So, ang dami ko pong pinagdaanan sa school namin from the past. So, siguro, isa din yun sa, kaya din diba, meron po dito sa story na to, na sinabi ni Mahika na ayokong mabasa kasi baka makita nila yung totoong kulay ng pakpak ko. Kasi nagkaroon po ako ng time sa buhay ko na kahit gustong-gusto kong pumuti, gustong-gusto kong iba yung shape ng mata ko, iba yung ganito. Kasi alam niyo po yun, may mga time po na ganun, lalo na pag teenager ka. Siguro doon ko po nakuha yung part na kino-cover ni Mahika yung pakpak niya para mag-fit in sa tingin niya na tatanggapin ng ibang tao galing sa kanya. And then, paano mo na-overcome yun? Na-overcome ko po siya sa tulong din po ng pamilya ko din po. And syempre, the more na tumatanda po ako, the more na tinatanggap ko po kung ano lang po yung kaya ng katawan ko or kung ano lang po yung kaya kong ibigay. Siguro malaking tulong din po talaga yung pagmamahal ng pamilya ko sa akin. Kasi sila po yung napakalaking reminder ko na kahit na anong mangyari sa akin, kahit na sino ako, kahit na anong ipakita ko sa kanila, tatanggapin nila ako. Okay, this last question. Ano yung, kasi nabanggit mo na before, no, OFW yung parents mo, na yung mom mo, na pinapadala mo sa kanya yung mga kung ano man sinusulat mo. Ano yung sinabi niya sa'yo nung nabasa na niya itong lipad? Itong lipad naman po, actually, nanay ko po, hindi ko pa po binabasa sa kanya to. Itong lipad, hindi pa po. Sa tatay at nanay ko po, tangi, hindi ko po binabasa. Kasi po, gusto ko din po silang ma-surprise. Oh my gosh. So, meron kang plan kung paano, kung kailan mo papabasa sa kanila pa? Ang ate ko po ang magpapabasa sa kanila. Siya din po, nakakonsyaba ko na po siya. May videohan niya. Kasi maghiwalay na po sila ng bahay ngayon. So, pupunta po siya sa bahay nila. May videohan niya, ipapakita niya po yung actually itong event na to. Kanina nga po nagtatanong yung mom ko kung ano po yung ganap ko today. Kasi po every day, every morning magka-video call po kami ng family ko. Like, video call po talaga. Then lagi po nilang tinatanong, anong ganap mo today? Anong gagawin mo today? And today po, hindi ako sumasagot. Today hindi po nila alam kung ano talaga mangyayari. Kaya excited po ako. Thank you. Thank you po. Alright, do we have a last couple of questions here? Anyone? Anyone? Yes, we have here in the front. Hi, Mika. Wait lang, sorry. Ayan. Congratulations sa book. Gusto ko lang i-dive in yung thought dun sa visuals niya kasi nag-illustrate ka din. Ikaw ba, how do you pick the colors you use and yung looks talaga ni Mahika talaga? Ikaw ba talaga yun? Everything? Opo, parang may mga time po na, for example, kahit po yung pagkakulot niya, kinokorek din po namin. Parang, for example, yung kulot, parang hindi naman ganyan na i-imagine ko kay Mahika. Parang hindi naman ganyan yung buhok niya before. So kahit kulot po ng buhok, pinapaayos po namin. Yung color naman po, pinik ko po kasi gusto ko po pagka nakita ng mga bata, maganda po sa mata. Kumbaga marami silang titignan, hindi lang yung mismong character po. And nilagyan ko din po ng color yung tatlong magkakapatid. Kasi po, kami po magkakapatid yan. When I see blue, I remember my brother. And pag nakikita ko naman po yung red, I remember my sister. Iyak na naman ako. And when I see yellow, naalala ko po yung sarili ko. Kasi yung sister ko po yung lagi nagsasabi na yung favorite flower niya is sunflower. And lagi niya po sinasabi na sunflower niya ako. So yung color po nun is yellow. So dun ko po kinuha yung color niya. Sorry po. Yung red naman po kasi yung ate ko. Halos siya po yung laman ng puso ko. And then blue naman po yung sa kuya ko kasi every time na may tears of joy ako,
for some reason, siya po lagi yung nakakaalala ko. Kaya po yun po yung mga color representation po nilang tatlo. Big hug. So, Sorry po. my next question is, uso kasi siya ngayon na, as an author na, if ever you will be adding a very, very special line na hindi kasama sa book right now or re-editing something from the book, ano yun and bakit? Parang nalagay ko na po lahat. Dito yung puso ko. Sa gusto ko sabihin para sa libro na to. Ano pa ba? Siguro ang gusto ko pang sabihin mula sa puso ko na wala sa libro na to is huwag kang magmadali. Maglalakad siya eh. Naglalakad si Mahika dito. Huwag kang magmadali. Pupunta ka sa tuktok. Sa paglalakad mo, marami kang makikitang tao, marami kang makikita, marami kang matututunan. Huwag kang magmadali. Dahil mabilis ang mundo. Mabilis, pag napunta ka sa gusto mong puntahan, magugulat ka. Ang bilis, yung lahat ng memory na pinagdaanan mo, sana ninamnam mo. Kaya ang masasabi ko lang, kahit nasaan kang parte ng buhay mo ngayon, huwag kang magmadali. Thank you, Mika, and congratulations. Thank you so much. Thank you so much, Mika. It is your pleasure to compose yourself. And I believe we have our last question for the evening. Hi, Mika. Yes, sir. Go ahead. Take it Yes, away. I'm John Buena from kumakaw.com. Ay, ako eh. First of all, congratulations on the book. Let me just, because I've been thinking earlier about who the audience that you're targeting for this particular book. If it's too young, parang it's gonna be a little hard for them to make an emotional attachment to the material. But you have another audience which is like yung mga younger kids, no, that are pretty much like before teenagers. Yung parang ganun yung material mo. Would that be detrimental to what you're thinking about the book na maging? Tulad po ng sinabi ko po kanina, hindi lang po, yun nga po, depende po kung nasan kayong age group nyo siya babasahin. Tulad po ako, nung bata ako, yung alamat ng, for example, Pinya. Nung binasa ko po siya nung bata ako, iba po yung na-resonate sa akin nung panahon na yun. So, nung teenager po ako, pag binasa ko yun, iba din po yung makukuha ko galing sa libro na yun. And yun din po yung nakikita ko dito. And syempre po, pag nasa, for example, charity work ako, babasahin ko to sa mga bata, hindi ko po siya i-explain in a way na ina-explain ko po siya sa ngayon sa inyo. Syempre po, i-explain ko siya as kung paano po tingin ko kaya nilang tanggapin yung libro na to. Alright. Aside from that, yung mga fans mo are waiting for a message. What would your message for them would be? Surprise! Kasi hindi din po nila to alam. Yeah. Like, wala po silang alam about sa libro na to. And ako po, isa din po sila sa gusto kong makabasa din po ng libro na to. Although, fun fact, ito pong libro na to, hindi po talaga namin siya una balak ibenta talaga. Yes. It's something na pag pumunta po ako sa charity works namin, libre ko po siyang ibibigay sa mga bata. And then yung management po, yung mga manager ko po nagsuggest na, bakit hindi natin ibenta? Para like mas para mas wider yung audience na makabasa. Yun din naman na maganda yung kwento. So yung management po talaga ang ating nanay. Yung tatlo pong nasa likod na kumakain ngayon. So, opo. So ako po, una syempre ayaw ko pumayag kasi yung vision ko dito, libre. Gusto ko siya ibigay sa mga bata ng libre. So ako, nagkaroon po ng condition sa kanila. Sabi ko, pero ang condition ko, lahat na makukuha natin sa librong ito, charity pa rin. Ayun, pumayag naman sila. Alright, and can you maybe tell us where this book will be sold and how much is like the ballpark figure? Dahil nga po, hindi ako pinilit, pero dahil nga po, management siya, hindi pa po namin fina-finalize. Pero makakaasa po kayo na hindi po siya magiging mahal. Hanggat kaya po namin siyang babaan para po maabot or mabili ng mga bata. Gagawin po namin. Okay, according to the literature, this will be sold on September 10 to 12? 10 to 12 naman po, sa ano naman po yung Manila 10 to 14. International. Yes, Manila International Book Fair naman po. Nandun po ako.
You'll be there. Yes to person. po. Wow, that's nice. And people can take Can buy it. photos with you? Yes as po. well? Pwede po silang mag-pre-order doon, pwede po silang bumili. Yan. Pina-finalize na po yung final prize. Okay. Thank you so much, dear. Thank you. Thank you po. Ayan, thank you so much. Ayan. Ayan, ito pala yung ating details behind her. And I think kailangan din natin i-charge, yung naglagay ka ng price for the book. Kasi syempre, the more money you get, the more you can publish and create even more copies of the book. So in doing so, you can reach a wider audience than the intended target. Ladies and gentlemen, what can I say? I think we can all agree na hindi po ganun kadali sumulat, mag-illustrate, at mag-publish ng libro, lalo-lalo na kung ang pinanggagamitan mo ay personal na mga karanasan mo, napapabuti man ito, o masalimuot, o kung ano pa man, it really takes guts. And I think with that, we can give a round of applause to our author here in front, Mika Salamanca. Ladies and gentlemen, that wraps up our Q&A.